Maraming gustong bumigay ng motor na maangas ang forma, pero hindi naman maangas ang bulsa. Pero hindi ganyan ang pag-uusapan natin ngayon dahil itong motor na to, maangas na sa forma, pero sigurado ako, pasok sa budget. This is the Suzuki Gixxer SF155. Big bike looks and feels, pero sa presyo, siguradong kaya mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. The Suzuki Gixxer 155 has two variants. Yung isa yung naked version at ito naman yung kasama natin ngayon at gamit natin sa ride is the Suzuki Gixxer SF 155, yung sports version na niya. This is currently priced at, wala niyo kung magkano, only 114,900 pesos. Yes, 114,900 pesos. Yun ang halaga ng motor na to. Kung ikukumpara mo sa segment versus the other competitors, mas mura to ng 50 hanggang 70,000. Bakit nga ba mura? Pero ang angas ng forma, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Simulan natin sa looks niya. Unang tingin pa lang, maangas na talaga. Alam mo, pang sports mode ka dito. Ito yung mga tipong pagbaba mo na kahit na kamukha ka ng kung sinong pinakapangit na tao sa mundo, gwapong-gwapo pa rin yung dating mo. Tingnan mo yung tsura ng motor na to. Pero busisiin natin yung forma. The one that we have is the black color, mga brother. Actually, mas trip ko yung blue and white kasi mas big bike feels yun. Pero ito naman with the black colors and then the neon green trimmings, nakaka-add ng meron siyang mysterious effect na nung ginagamit ko na, o nga, no, parang mas maangas nga naman yung ganitong kulay. But either way, can't go wrong with both of the colors. In front, what we have is, kumbaga may lining na dito, kakaiba na yung shape dito, highlighting the big headlight assembly na nandito. Tapos meron din siyang konting beak dito. Iba yung texture niya nung beak niya versus dito sa fairings, yung pinaka-body niya. And then the twinkers or yung mga signal light usgi pa, medyo malaki. Actually, that's one of the things na kung ako masusunod, either mas maliit o kaya dito na lang sana yung signal light para lang mas ma-highlight yung pinaka body frame niya. But nonetheless, you know, minimal comment lang naman yun. Maporma pa rin siya as it is. Over here, malaki yung diameter ng kanyang suspension. Mamaya pag-uusapan natin at bakit nga ba malaki yan, anong function yan. Yung mags na to, may trimmings na rin or may decals na rin nung neon green, adding accent dun sa kulay niya. And then pag-angat dito, ito, yung mga normal na, kung masasabi man nating windshield to sa mga sports type motorcycle, nandito pa rin siya. So the fairings and then yung windshield just gives you that kumbaga flavors when it comes to the design. Side mirror, okay siya, very practical, very maporma na rin kasi yan, pwede mo siyang itupi na ganyan if you are rain filtering, or ako pag pinapark ko para hindi sabitan, tinutupi ko siya. But when you're actually using it, gusto ko yung view ng side mirror nito kasi malapad din. Kasing laki ng palad ko. Tapos malinaw. So, gusto yung side mirror nito. Ang alam ko, correct me if I'm wrong, sabi rin ng aking videographer na si Kuya GJ, mas iba na yung handlebar ng Suzuki Gixxer 155 ngayon versus the previous or older versions. Kasi ito, napansin natin, yung handlebar na to, dati kasi alam ko, ito, yung sports version dito na, mas mababa yung positioning ng handlebar. So ito, hindi naman ito naka-riser, pero ito, meron siyang parang bracket na nandito para doon naman naka-position yung handlebar. So anong nangyari niyan, hindi na masyadong mababa yung position ng kamay mo, mas mataas na, adding comfort doon sa ride natin. So mamaya mas i-discuss pa natin yan when we discuss the ergonomics at saka yung overall riding position. And then, over the side, makikita natin, fully faired except for the engine. So, pwede namang takpan yan, pero ano kasi yan eh, it adds depth
sa design if you're exposing some of the mechanical components. Marami naman ang gumagawa ng design na yan. So, for the Gixxer, bagay siya. Again, fully faired hanggang sa baba. Ano yan, naka-cover. Racing decals with some of the gray and the neon green linings pa rin. Tapos decals naman yung kanyang Gixxer SF branding. Over at the side, maginis. Tapos ang lakas din ng makaporma nitong twin exhaust. Tapos short lang, no? Hindi yung overly big katulad sa mga ibang bikes. Ito, shorter, twin exhaust, mas sportier yung dating niya. The pegs are normal. Yan, tutupi-tupi. Ito lang siguro, mag-iit lang yung kanyang pillion step. Pero mamaya, i-discuss natin sa ergonomics section natin na ito talaga is pwede namang mag-angkas dito, but not necessarily made for that. Nagigets nyo? Mamaya pag-usapan pa natin yan. But everything else looks good on this side. The seats are pure black, matching yung mysterious effect nitong variant ng color na to ni Gixxer SF. Meron din tayong 2-piece na grab bar dito. Okay yun kasi instead na nagtugi-tugi siya, magiging redundant yung linya dito eh. Oh. Eto sporty na, patulis na yung kanyang taillight assembly dito, maginis din. So naging 2-piece, mas maangas na yung dating. At the rear, there's a lot going on sa rear na masesecure ka naman when it comes to yung mga putik-putik, yung mga tubig-tubig. Una, ang laki ng rear fender. Nandiyan na rin yung signal lights natin, okay? So you have a big rear fender here. Covered ka na. Pag nagra-ride ka, lalo na pag may putik, we have a tire hugger. Nandito na siya. Tapos meron ka pang mount fender. So you have different layers of masabi nating protection. Pag, you know, if you're riding through mud or water, yung mga tipong umuulan, yan okay yan. Pero, pag tiningnan mo naman siya sa forma, hindi siya alanganin. Kumbaga, ano siya, hindi mo nga nangalang makakagata na mayroon pala siyang mga ganyan kasi it blends really well when it comes to the overall design. Basically, the Gixxer SF, isa lang ang madalas naming nakukuhang feedback. Pag nagpapagas kami, pag nagkakape kami or nag-aagahan, because I've been using this for over almost a month na rin yata. Ang tanong nila, brother, ano pong ano yan? Ano pang motor yan? O ilang cc yan? Kapag sinabi ko na 155cc, lahat nagugulat dahil ang inaakala nila is this is a 400, 600, 650cc bike. Yun talaga yun. So kumbaga, pinaka-itsura niya, yung forma niya, yung datingan niya, mukha talaga siyang big bike. Pero gaya nga nasabi natin sa teaser kanina, you get that feel of having a big bike, pero hindi mo kailangan gumastos ng napakamahal para lang dun sa sensation or sa feeling na yun of owning a napakaangas na pormadong motor katulad nito. Kasi pasok siya sa budget, especially kung ikukumpara mo sa big bike o kaya ikukumpara mo sa competition niya. So overall, ganda ng forma nito. Happy ako. Pati si Kuya GJ na ginagamit din to. Happy din. Pagdating sa makina, what we have is 155cc, 4-stroke single-cylinder air-cooled, single overhead cam, 2-valve, fuel-injected engine with Suzuki Eco Performance. Ano nga ba yung Suzuki Eco Performance? Ano na yan? Signature engine profile na yan ni Suzuki that's present on a lot of their motorcycles. So bottom line, what it does is it enables you to have better fuel efficiency nang hindi naman nasa-sacrifice yung kanyang power. When it comes to the actual power delivery nito, ito yung if we're going to compare it sa competition niya sa mga ibang backbone sports type motorcycle, hindi siya yung pinakamalakas. Hindi siya yung parang top of the line, top end na papatalbogin yung ibang mga competitors in the market. But it will definitely give you that power na talagang pag binirit mo yung motor mo at kailangan mo mag-overtake, kinakailangan mong magmadali ng konti, or you just want to have that feel of sudden burst of acceleration, hindi ka naman madidisappoint. When it comes to the speed, again mga brother, nakikita nyo naman, when we are testing out yung mga motor na ganito, lagi sa public roads we didn't have an opportunity to test it sa racetrack, but when it comes to the speed, it can easily reach over 100 kilometers per hour. So wala namang problema. Hindi kasi natin top speed yung mga motor na ganito, lalong-lalo na
public road yung ating pinagtetestingan. Pero yung pinaka overall engine profile niya, the motorcycle, the Gixxer SF155, gives you that feeling of comfortability when it comes to the power delivery. Anong ibig sabihin nun? So, sa tulad ko na marami nang nahawakang motor from small to bigger bikes, hindi overwhelming yung power. So, ibig sabihin, kahit yung mga bagong humahawak ng motor, pinadala ko rin to kay Kuya GJ na marunong na rin siya mag-manual. So, the feedback was, kahit na first time niyang magdala ng motor, ng manual na motor sa kalsada, hindi siya jerky, hindi siya, yung makadyot ba, hindi siya ganun. So, smooth delivery when it comes to the power. And then, from my end naman, ang masasabi ko, when I am accelerating and shifting up, ang smooth lang ng changing ng gears, ang lambot ng clutch. There's no clunking sound when it comes to gear shifting. So, overall, it's a very pleasant experience kapag nagra-ride ka. So, imagine, nasa traffic ka, kailangan mong, yung biglang medyo nag-free up ng konti, kailangan mag-overtake, may burst of power siya. Pero, kung dahil nasa traffic ka nga or medyo maraming sakyan, minsan mag-shift up, mag-shift down, hindi siya nakakailangan kasi smooth lang yung transition niya whether you're shifting up or shifting down. Sports motorcycle, 155cc, very capable, powerful engine. Hulaan nyo kung ano yung gas consumption nito. Mali. According to the World Motorcycle Test Cycle, the Gixxer SF can give you 50 kilometers per liter. Ulitin ko 50 kilometro per litro. Teka, napaisip ako, ganun yung fuel consumption ko sa Bergman eh. Di ba? I'm getting 50 kilometers per liter sa Bergman ko na 125cc. Ito, 155cc, nakita niyo naman, sports touring type can give you 50 kilometers per liter. So, yan ang masasabi ko bukod sa price niya. Yung advantage na talaga is having that fuel efficiency. Pero sa actual na paggamit ko, I took this out on my daily ride from our resort, Greens and Shades nga pala open na ha. Papunta sa mga shop namin, bangko, yung mga daily rides, tapos occasional breakfast ride, occasional pasyal and chill ride. I was able to get 46.5 kilometers per liter. Yan yung actual ko. Still, 46.5 kilometers per liter sa bigat ko, sa tipo ng motor na to, I don't know, yan bang pinakamatipid sa ganitong type ng ng motorcycle in this category. So, I'm very pleasantly surprised when it comes to the actual fuel efficiency of the Gixxer SF155. Hindi siya masakit sa bulsa kung gusto mo itong mga pangmagal ang biyahe o kaya yung mga magbe-breakfast ride ka. Hindi mo masyadong isipin yung gas kasi tipid. Pagdating sa brakes, what we have is single disc brake in front. Mas malaki yung diameter niyan. Tapos sa likod naman is single disc brake as well. So, when it comes to the feedback, to the actual braking power, napansin ko lang na mas makagat yung front niya versus the rear. Sa rear, kapag inapakan mo, medyo mas may allowance ka na kumbaga diin mo lang konti para mas kumagat siya and it will bring you to a full stop. Ito mas sensitive. So, this motorcycle has no combined braking system, wala tong ABS. Dahil nga, ang mura na ito 114,900 pesos. So, what I can advise you every time I do my brakes or preparing to corner, yung magre-reduce tayo ng speed apart from shifting down, is balansihin mo nilang pitik ng rear brake ng konti, pitik din dito sa front brake, and then makakabuelo ka na dun sa bago ka pumasok dun sa corner mo. But nonetheless, very capable when it comes to the braking system. Dependable yung dalawang disc brake na to. Pansin nyo, na rin yan ventilated na rin, no? Yung mga butas-butas na yon para mas maiwasan yung parang sobrang init ng mga disc brakes natin. So, good. Sa suspension, what we have in front is telescopic fork. Pero napansin natin, malaki yung diameter nung suspension niya dito. So, this having a bigger diameter, napansin ko lang, mas reduced yung weight transfer niya dito. Kumbaga, hindi siya yung basta-basta kumakagdag, hindi siya yung basta lumagagitik. Okay yung suspension nito sa front. I was actually expecting for this to be on the stiffer side, pero hindi. Maganda yung play, malambot yung play nung sa front suspension nito. Ngayon, pagdating naman sa rear, what we have is a single swing arm. Actually,
That's a 7-step adjustable rear suspension. So you can tailor fit it according to your preference. Yung sa akin, hindi ko na tiningnan masyado kung anong settings. Basta ito yung stock settings. For my weight, again, I am about 100 kilos. Magambot siya. Gaya ng sabi ko, I was expecting yung stock ba niya na setting ng suspension medyo ma-stiff dahil nga sports touring yung bike medyo mas matagtag ng konti. Pero hindi, maganda yung suspension. It's actually comfortable. Even if I'm riding sa mga ganitong tipo ng lugar, yung medyo may konting rough road ng konti, hindi siya masakit sa puwet at hindi rin siya masakit sa mga braso natin. But you can tailor fit the rear suspension according to your preference. Kasi yung iba sa inyo, alam ko naman, mas gusto yung mas stiff para for more aggressive cornering, mas stable siya. Pero to yung for daily ride, yung stock settings na to, okay yung suspension nito. Sa gulong, what we have in front is 110/80/17. Sa likod naman is 140/60/17. Both manufactured by MRF tires. So for the MRF tires, na-test ko na yan in the form of the Suzuki Bergman when we had the Libot Pilipinas. So kahit sa mga madudulas, hindi siya basta-basta bibitaw. So even for this, unfortunately, in the past month that I've been using this, hindi umulan eh. So hindi ko talaga na-testing kasi usually ginagamit natin yung mga motor pagbasa ang kalsada para mahatid sa inyo. Pero hindi umulan. Ang ganda rin ng panahon. So, but naidaan naman natin to sa mga mababato, mabubuhangin. We had a little bit of fun sa mga cornering, sa mga breakfast rides natin. Wala, makapit siya. Yun lang talaga, kahit stock tires makapit siya. I wouldn't recommend na papalitan mo yung stock tires nito to something else. Lalong-lalo na kung pang daily ride mo, walang problema dito. Riding position tayo mga brother. Para matansan nyo, I am 5'10" in height. Sakay natin. Ang baba. Matutuwa yung mga shorter riders dito. Yung mga tipong gusto ng sports bike pero nakatingkayad pa rin. Ayun o. Sobrang lapat na lapat ang aking paa at elevate na sapatos sa kalsada. So, baba nito. I think this is about 795 millimeters when it comes to seat height. Check nyo na lang doon sa nagpo-flash sa screen. Hindi ko talaga masyadong sigurado. Pero yung overall ergonomics natin. So, for the feet position, more on the standard side. Hindi yung sobra namang standard na ito. Kasi pag standard yan, dapat ganyan eh. Yung tipong halos right angle yung binti ko. But medyo nakatupi ng konti palikod, which is normal for a sports type or sports touring motorcycle. But at the same time, komportable pa rin. The handlebar, as we have mentioned earlier, meron na tong parang bracket na nakaangat. Kaya hindi ko na kailangang yumuko masyado when it comes dun when riding. Mas nakataas siya. So, sa mga mas mahabang biyahe, mas advantage to kasi mas makaka-relax ako. And then, napansin ko rin, the handlebars are nearer dito sa rider instead na yung medyo naka-extend ka pa na ganun. Kahit na mas mahaba yung wheelbase na ito eh. So, that's for stability when it comes to riding. But, nonetheless, the handlebars no? So, ito yung magiging position ko, mga brad, kapag riding na. Ganito siya. Ayan. So, kapag medyo gusto kong maging aggressive ng konti, pwede naman akong yumuko. Yung hita ko sakto dito sa contour ng ating fuel tank. Ayan. So, pwede. Even if we are cornering. Pero, for daily ride, mukha ka naman tanga kung lagi ka nakaganito, di ba? Pupasok ka opisina, nakaganito ka. For daily ride, okay pa rin kasi komportable. Ganito lang yung position mo niyan, even for long ride. So, kadalasan sa mga sports touring bike, kumbaga halos ayaw paangkasan yung motor kasi sobrang liit ng angkasan. Eto naman hindi. Malapad to, mga brother. So, kung kayo ng misis mo ay nagpaplanong mag-ride, okay pa rin to. Kumbaga, kung gusto mo yung forma nito, tapos sabihin ng misis mo, ay hindi, pangit yan kasi hindi mo makakasumang ng mabuti. Hindi, okay. Mas malapad at malambot Ayun, no? Malambot yung upuan nito kumpara sa mga ibang sports bike or ibang sports touring bike in this category. Mukhang magiging komportable naman yung angkas. Pagdating naman doon sa kanyang turning radius, usually mga ganitong bike limited pero has a decent amount of turning radius. Hindi naman yung sobrang tipid na tipid sa liko. So, also very easy to maneuver to traffic dahil nga doon sa kanyang
kumbaga mas malaking turning radius. Yan sa features na ito mga brother. Ito, 12 liter gas tank. Laki ng tank no? 12 litros, kasya dito. Very accessible obviously. And then, pagdating naman dito sa buttons na, engine kill switch. And then meron na tayong built-in na passing light for additional visibility, especially sa mga intersection. Sa kanyang panel, yan, fully digital na mga brad. So, meron tayong gear indicator, the RPM, the speedometer, gas gauge. So pretty much yung mga practical lang na kailangan natin pagdating sa ride natin, no? Walang mga cheche-breche, walang mga fancy electronics na yung iba nagigito pa. And then, dahil sports bike to, asahan natin na ito lang, yung space na dito sa kanyang rear seat is really just enough for tools, maybe yung mga documents na nakatupi. And meron pa tayong manual dito. So that's really about it. So kumbaga kung magra-ride ka, and unless you have a top box with you, ano to, backpack riding to. Pero syempre, ba't ka magta-top box sa ganito? Dapat yung, di ba, yung sec na backpack para mas malupit tingnan. Nakaporma pa rin talaga. And this is our motorcycle feature for the day, mga brother. Again, this is the Suzuki Gixxer SF155 at 114,900. Sulit nga bang motor na to? Ano sa tingin nyo? I-comment sa baba at pag-usapan natin yan. At saka as usual, follow nyo na lahat ng mga social media pages natin. Katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. In the meantime, maaga pa. Habol pa ako ng isa pang agahan. Pakakaw nyo? Say good mga brother. Maraming gustong bumili ng maangas na motor ngayon, pero hindi stock. Maraming gustong bumili ng maangas na motor ngayon. Maraming gustong bumili ng maangas na motor. Ano? Maraming gustong bumili ng motor na maangas ang forma. Yun pa yun. Maraming gustong bumili ng maangas ang... Maraming gustong bumili ng motor. Okay, game.